Kamusta Mighty Kids? Isa na namang masayang Sabado ang ating gagawin ngayon. Pero bago tayo magsimula sa ating mga gawain, magdasal muna tayo. Iyo po ang ating mga ulo at magdasal. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at muli kaming dadalo sa aming online service. Gabayan niyo po kami sa aming mga gawain. Bukas mo po ang aming mga puso at isip para sa mga salitang iyong ibibigay ngayong araw. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, dahil tapos na tayo mag-pray, dadakot naman tayo sa dance. Kaya igalaw ang inyong mga katawan at mag-ready na. Ready na ba kayo? Opo! Tara na! Ayan, natapos na tayo sa ating sayaw. Siguro naman na-energized na kayo. Ngayon naman, nakinig na tayo sa kwento ni Ate Drusilla. Nang matandang-matanda na si Jose, nagpasa siyang kausapin ng mga Israelita sa kanyang mga huling araw. Lumipas ang mga taon na naging payapa at tahimik na ang kanilang bayan. Wala ng mga kaaway ang nangugulo sa kanila. Kaya naman, tinipon ni Josue ang lahat ng mga tao sa buong Israel. Sinabi niya ang kabutihang ginawa ng Diyos para sa kanila na nakipaglaban at tumulong na talunin ang kanilang mga kaaway. Ibinigay naman ni Josue sa Israelita ang buong lupain ng pagitan ng Ilog Jordan at ang dagat Mediteraneo. Ibinigay pa niya ang mga nasakop niyang lupain at kahit hindi pa nasakop nito. Sinabi ni Josue na dapat silang maging matatag at dapat nasundin ang kautusan ng Diyos. Dagdag pa ni Josue, huwag silang makipagkaibigan sa mga taong natitira pa sa bayang iyon. Hindi dapat sila sumamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya naman, manatili kayong tapat sa ating Diyos. Kapag dumating na ang mga Israelita sa lupain ibinigay sa kanila, ay palalayasin ng Diyos ang mga naninirahan sa bayang iyon. At pagkatapos, sila na ang maninirahan doon dahil iyon ang ipinangako ng Diyos sa kanila.
Pinalayas naman ni Yahweh ang malalaki at makapangyarihang bansa. Ngunit hindi kayo matatalo sapagkat kasama niyo ang Diyos sa inyong pakikipaglaban. Kapag sinuway natin ang utos ng Diyos na huwag makipagkaibigan sa kanila, ay hindi na rin tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako na magiging maayos ang inyong pamumuhay. Magiging bitag sila para sa inyo at magiging mahirap ang inyong buhay hanggang sa maubos ang inyong lahi. Kaya palagi niyong ibigin si Yahweh. Pinaalala ni Josue na siya ay malapit ng pumanaw, kaya naman ay gusto rin niyang ipaalala sa mga Israelita na huwag susuway sa mga utos ng Panginoon dahil maaari niyang lipulin ang mga Israelita sa lupaing ipinangako sa kanila. At kapag tayo ay hindi sumunod sa mga utos ng Diyos, ay mapaparusahan niya tayo. Ngunit kung tayo naman ay susunod sa kanyang mga kautusan ng buong puso't kaluluwa, ay sigurado na ang kanyang mga ipinangako sa atin ay tutuparin niya dahil alam natin na ang Diyos ay tapat sa atin. Mighty Kids, nakinig ba kayo? Opo! Sana may natutunan tayo sa mga pagsubok na dinaanan ni Joshua. Ngayon naman, mag-ready na tayo para sa ating memory verse. Samahan tayo ni Ate Drusilla. Okay po, ready na! Ang ating memory verse ay mga galing sa mga Kawikaan 23, verse 26. Sabi ni Yahweh, "Anak, makinig kang mabuti sa akin, at tularan mo ang aking pamumuhay." Ulitin natin mga bata. Mga Kawikaan 23:26. Sabi ni Yahweh, "Anak, makinig kang mabuti sa akin, at tularan mo ang aking pamumuhay." Ulitin natin mga bata. Mga Kawikaan 23, verse 26. Sabi ni Yahweh, "Anak, makinig kang mabuti sa akin, at tularan mo ang aking pamumuhay." Ayan mga bata, huwag tayong susuway ha, at makinig lamang kay Jesus. Salamat! I-ready nyo na ang inyong mga art materials at dahil sasamahan tayo ni Ate Maika sa ating activity.
Tingnan nyo ang pinagawa ni Ate Maika. At ngayon naman, tuturuan tayo ni Ate Ronalyn para sa ating wow o word of the week. Hi Mighty Kids! Ang ating word of the day ngayon ay puspos. Ito ay malalim na salitang na ang kulhugan ay lubos. Puspos o lubos. Lubos, halimbawa, lubos akong naglilingkod sa Panginoon. Or, lubos akong gumagalang. Siyempre, bago matapos ito, tayo manalangin. Iyuko natin ang ating ulo, ipikit natin ang ating mata. Lord, maraming salamat po sa paggabay at salamat po sa mga natutunan naming salita mo, Lord God. Naway marami pa po kaming malaman at matutunan sa iyo, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa pansamantalang paghihiwalay namin, Lord God. Ikaw na po ang bahala sa aming mga buhay at sa mga batang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, Mighty Kids, hanggang sa muli!